sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto en punto. 6:03. Jerry Baja, Anthony Taberna, 2x2. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, October 2, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, Mayor Vico Soto pasok sa world's most influential rising stars ng Time Magazine. Pangulong Bongbong Marcos biyahing Cebu ngayon upang personal na tingnan ang sitwasyon matapos ang malakas na lindol. Muntinlupa RTC, inabsuelto na ng tuluyan si Congresswoman Laila De Lima sa kasong illegal drugs. Bahagyang pagtaas ng September inflation rate inaasahan ng BSP. Improvise sa temporary plates, bawal na. Oho. Simula sa undas, ayon sa LTO. At bata, ginahasa na, pinatay pa ng adik sa Negros. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. nakapasok si Pasig City Mayor Vico Soto sa world's most influential rising star sa Time 100 Next 2025, the world's most influential rising stars ng Time Magazine. Dahil sa tinutulak nitong good governance o mabuting pamamahala. Kasama ni Vico na nakapasok sa Time Magazine ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Binibigyang pansin ng Time 100 Next ang mga individual na buong mundo nahuhubog sa hinaharap at tumutukoy sa susunod na henerasyon ng pamumuno. Ayos na yun. Wala bang sumasalamin dyan? Wala muna. Wala, mamaya na. Samantala, lilipad ngayon patungong Cebu si Pangulong Bongbong Marcos upang kumustahin ang lagay ng mga residente at infrastruktura na naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan. Ayon kay Presidential Communications Office Chief Secretary Dave Gomez, una nang nagpunta sa Cebu ang mga gabinete ng Pangulo kahapon, habang sa mga nasalanta naman ng bagyo sa Masbate, bumisita ang Pangulo. Kaagad na ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagdadala ng tulong at humanitarian assistance sa lalawigan ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Kasabay nito'y nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng mga nasawi dahil sa malakas na lindol. Alas 6:07 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agriing kayon, gising na! Kaugnay ng lindol, kumbatsero, nagpunta pala dyan kaagad ang ating Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang morning! Si Katunying po at Ka Jerry. Good morning, Ka Jerry. Katunying, good morning po. Opo, kahapon pala ay nakapunta na ho kayo sa Cebu. Ano po ba ang report nyo sa bayan? Opo, actually po, nanggaling po kasi kami ng Masbate ng ating Pangulo
kasama po si Secretary Rex Gatchalian, Secretary Sani Angara. Pero inutusan po kami agad-agad, no, ng Pangulo natin ni Secretary Rex Gatchalian na dumiretso na ng Cebu. Galing na pagkatapos namin ng Masbate, dumiretso po kami ng Cebu. Alam mo, nakakalungkot po talaga. Katunying ka, Jerry, no? Grabe po talaga yung pinsalang dinulot nitong nitong lindol na napakalakas, no? One of the strongest, no, to hit, no, yung probinsya ng Cebu, no, in recent memory. Ano talaga, no? Hindi ho ma-describe yung naramdaman ho namin nung nandun ho kami. Kasama ko si Secretary Gatchalian, Secretary Chudoro at Secretary Frasco. Pero wala ho kailangan kontrolin natin yung emosyon natin at mag-focus talaga tayo sa pagtulong na kailangan ibigay ho ng gobyerno sa mga nasa kanta nitong lindol na to, no. As of yesterday, no, halos 70 na ho yung nasawi dahil dito. Opo. In fact, pumunta ho kami ni Secretary Frasco dun sa lugar kung saan nagkaroon ng malaking landslide, no, na tinamaan yung halos isang barangay po ang tinamaan, no, nung hating gabi habang natutulog po yung mga kababayan. Grabe. Wala ho silang kalaban-laban dito. Mga 15 po yung nasawi dun sa na yon, no, dun sa Bogo sa Cebu. Pero ngayon po kailangan nakafocus tayo. In fact, papunta na ulit ako ng airport dahil po babalik po kami doon kasama na ngayon ng Pangulo ngayong umaga. Pero ang instruction po ng Pangulo natin, talagang lahat ng mabilis na magagawa natin, gagawin natin. So para sa DPWH, ang first order of business natin, i-clear yung mga kalye. Yun nga po itatanong natin. Kailangan po, mabilis na dating yung mga kailangan ng mga kababayan natin. Pagkain, tubig, yan po ang pinaka-importante. So, kahapon po, na-clear na ho natin halos lahat ng road, no? Yung mga nakita nating mga umalsa na mga kalye. Nabiyak at malsa. Pingatin na ho muna natin yon. Medyo, syempre, temporary ho muna lahat ito para lang makadaan ng maayos. So, kahapon po, nagawa na yon. Pero ang pinaka-importante din po kailangan magawa yung ospital sa Bogo. Kasi ngayon, yung mga kababayan po nating injured, nasa labas po ng ospital kasi hindi pa nakiklear yung structure ng ospital. Kasi alam naman, may aftershock pa nung nandun kami, at least 3-4 yung naramdaman natin. Medyo malakas pa rin, katunying. Hindi natin pwedeng i-risk yung mga kababayan nating injured na i-treat sa loob ng ospital. So, ngayon po, nagbigay ako ng instruction, kailangan isang araw lang ma-clear na natin yung ospital. At talagang ayusin na agad, no, para magamit na yung operating room, yung emergency room, tsaka yung delivery room. Kasi meron po tayong mga kababayan doon na buntis, ano? So, kailangan po magawan po ng paraan. Kahapon, so, Secretary... Po ang mga priority natin, Katunying, Jerry. Kahapon, habang may mga report kaming natatanggap galing doon, mga ilan pa lang yung nababanggit na mga casualties, may mga pag-ulan-ulan pang nararanasan, at yun nga ang matindi, yung mga nasugatan na kailangang dalhin sa ospital, pero yung ospital hindi magamit. Opo. Tapos kulang pa ng mga medical workers, Secretary. Yun din ang isang mga hinaing nila doon. Opo, marami na pong napadala. Nandun po kami nung hapon. Marami na pong napadala ang DOH, no, na medical workers. Pero talagang yung hospital po ang number 1 priority ngayon. So, hopefully po within the siguro end of this day, magagamit na po yung loob ng hospital kasi nakakaawa po talaga yung mga kababayan natin. Pero po yung yung mga critical po, nailipat na po natin na sa tulong ni Governor Pam Baricuatro, nalipat na po ni Governor Pam yung mga critical sa mga ibang ospital sa ibang lugar, lalo na po Cebu City. So, yun po, no? Tuloy-tuloy lang po tayo at kailangan lang po talaga, paspasan po talaga yung trabaho doon.
Yung pong mga government buildings na na mukhang kailangang i-reassess ang tibay, ano? Ano po 'yan? May instruction na po kayo diyan, Secretary? Opo, pero ang uunahin po natin is yung pag-assess ng napakaraming tulay sa Yan. buong probinsya ng Cebu, no? Kasi kahit na hindi sa norte, kahit sa Cebu City at sa south, medyo malakas pa rin, Katunying, Jerry, no? So, lahat po ng tulay kailangan i-assess. Although, wala naman pong bumagsak na tulay, pero syempre, sa lakas po ng bagyong, nung lindol na to, kailangan talaga ma-i-assess yan. So, pinapaspasan din po natin yan. Pero susundan na rin po natin yung government buildings, no? Na i-assess. Tulong-tulong na po ito. Local government, provincial government, national government, DPWH, pati na rin ho yung mga pribadong mga kontratista. Inobilize ko na ho, no? Sinabi ko, kailangan lahat ng equipment, lahat ng mga tao, ng private sector, nakamobilize na dapat sa Cebu. So yun na po ang ginawa starting kahapon. Oo. Hindi naman natin sinasabing itong pangyayari na ito ay isang magandang bagay, pero kapag kami ganitong sakuna po, Secretary, lalo nating nare-realize kung gaano ka-importante na ipinatutupad ang nakalagay sa sa building code natin specifically, ano? Tama po. Tama po 'yan, Katunying, Jerry, no? Kaya talaga, no, yung infrastructure talaga kailangan talaga tama ang pagkagawa, kasi pagka hindi tama ang pagkagawa, siguradong magigibayan kapag lumindog ng ganito kalakas. Pag katulad po kahapon, may video na halos sumasayaw na yung tulay na kita mo, kumpatsero. I'm sure nakita nyo rin po yung Secretary. Nakakakaba no? Na dumaan muli doon sa tulay na iyon kahit na hindi naman bumagsak. Siyempre po, no? Siyempre po. Yan po yung tinatawag nating first bridge, no, sa Cebu City, no, yung Tri-City Metro Cebu area. So yan po ang kauna-unahang tulay, no, na tinayo diyan. Pero ito po, chinek natin agad-agad, no? At mukha namang, na-assess na ito ng maigi, possible to light details. Pero ngayon po, nagkausap na ho kami ni Congressman Ahong Chan, no? Kailangan po, magpapadala ho kami ngayon ng mga diver, no? Kailangan sisirin yung pundasyon. Sa ilalim sa dagat, no? Sa ilalim ng dagat natin, no? So, kailangan po sisirin yan. Kaya ngayon po, may mga diver po tayo magda-dive dyan para kahit na nakikita natin at na-test na yung ibabaw ng tubig, kailangan pati yung ilalim ng tubig, kailangan i-check. So sabi niyo, Secretary, walang bumagsak na tulay, i-check pa, pero i-check pa yung iba. Pero sa ngayon ho ba, passable lahat o may mga tulay na hindi mo na pinadadaanan ngayon? Ngayon po, passable po lahat. Pero puro light vehicles lang po. Wala tayong pinapadaan ng mga truck. At doon sa mga ibang tulay na medyo umalsa din yung pavement sa taas, no, ng tulay. Talagang stricto tayo, padahan-dahan po ang pagdaan ng mga sasakyan natin. Pero puro light vehicles muna tayo, lalo na sa norte. Sa norte po, talagang light vehicles lang. Sa south, tsaka sa Cebu City, nakakadaan naman po yung mga heavy vehicles sa mga ibang tulay. Puwera dun sa first bridge. Puro light vehicles lang. Secretary, nakita niyo po ba yung isang picture ng mukhang government building na ang payat-payat nung pinakaposte, mas makapal pa yung palitada, kaya nakita nyo? Nandun po kami. Nandun kayo? City Hall po. Tama. Hindi po ba, doon talaga dapat na, again, realization na hindi pwede substandard pagka po mga struktura. Hindi po talaga pwede. Hindi po talaga pwede. Ito po ay, kasi buhay po ang pinag-uusapan natin dito, Katunying, Jerry, no? Yung pagkagawa ng isang building, ang pinoproteksyonan po niyan, hindi yung struktura, pinoproteksyonan po niyan buhay ng mga kababayan natin na nagtatrabaho
dun sa mga building na yan. Kaya talagang hindi po pala pwedeng kompromiso yung mga building na yan. Opo. Pero Secretary, busy kayo nitong mga nakakaraan sa paglilinis diyan sa DPWH. Paano ho diyan? Hindi ho ba hindi kayo nahihirapang gumalaw diyan habang kayo'y naglilinis sa DPWH? Wala po tayong choice, ka Jerry, ka Tunying, no? So, tuloy-tuloy lang tayo. Pero kailangan tuloy-tuloy din naman itong investigasyon, no? Kaya masaya po tayo. May bago na tayong team na pumasok. At least meron na po tayong katulong dito sa DPWH. Tuloy-tuloy po lahat ng trabaho. Hindi po pwedeng tumigil yan. Pero ako po, syempre, personally, kailangan nakatutok po tayo ngayon dito sa mga nangyari na sa mga nakaraang araw, no? Itong bagyo sa Masbate. Bagyo, tas Lindol. Ito pong Lindol ngayon. No? Sa Masbate naman po, ang priority natin doon, yung mga classroom, no? Mahigit 1,000 mga classroom yung nasira dyan. So, ang iba pa dyan, evacuation center ng mga kababayan natin. So, kailangan mabilis din po natin maayos yan. Puro barako pala yung mga kasama nyo, Secretary, na pinanumpa kahapon. Bisnar, Kalima. Subukan lang nilang magloko dyan sa mga sinama nyo na yan, Secretary. Talaga pong kailangan natin na, sabi nga sa Ingles, yung big guns ang kailangan natin dito sa DPWH. Lumabas na ba yung papel ni Ginoong Nick Conti bilang isa sa mga assistants, undersecretaries Hindi pa po. Meron pa po tayong mga pending na 2 undersecretary at mga ilang assistant secretary. So, ano po yan? Hopefully po by next week, gumabas na rin po yung mga papel nila. Sa region, Secretary, magkakaroon din ba ng rotation o palitan? Mga regional directors? Magkakaroon po. Mag-a-announce po tayo at sa mga susunod na araw ng mga changes. Tuloy-tuloy pa rin po yan, pero kagaya nga na sinabi ng Pangulo, kailangan nakafocus muna tayo dito sa mga kababayan natin sa Cebu at sa mga ibang lugar na tinamaan itong mga bagyo. At magdasal din po tayo sa ating mga kababayan, sa ating lahat, no? Alam niyo naman, itong bagyong Paulo, may padating na naman na Paulo. So, sana naman po, i-spare na wag naman po masyadong malaksana ito. Talagang sinusubok ang ating bayan, Secretary. Pero mag-ingat po kayo. Ang boses nyo nawawala na. Magpapahinga din po kayo pag may pagkakataon. Salamat po. Salamat po, Katunying, Ka Jerry. Ingat po. Ingat po palagi. Maraming po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang umaga po. Si Secretary Vince Dizon, kasama pala niya ang Pangulo. Babalik pala siya dyan sa Cebu. Tama ba, kumbachero, ang hardest hit ay yung Bogo City mismo? Bogo City. Kasi andun mismo yung epicenter. Yung epicenter. Tapos katabi niya yung Medellin, tsaka yung isa sa gawing baba. Yung isang bayan doon. Remigio. San Remigio. Naku, hindi natin natanong, ano bang status ngayon? Meron pa bang rescue operation o retrieval operation? May mga nawawala pa ba? Subukan nating makabalita sa iba namang mga government authorities sa kalakaran ng ating palatuntunan. Susunod! Ito boy! Meron daw ibinabawal itong si LTO Chief Vigor Mendoza. Ano na naman yan? Ikaw talaga. Ano na naman yan, Asek? Ang mga mabubusit lang dito kay LTO Chief Vigor Mendoza ay mga loko Akala ko mabubuisit yung mga interesado sa pwesto niya. Ay, yung pa isa. Ba't pa sipag-sipag nitong tao na to? Ang sipag-sipag. Naku, abangan po ninyo. Yung ipinagmamalaki, ilo-launch na kumbatsero, yung same day release. Same day release. Ng plaka. Kumbaga, bago lumabas ng kasa yung sasakyang binili Hindi mo pa nababayaran, may plaka na. Dapat bayad na. Yun ang exage. Ang tindi nito, never, sabi nga nung ni Secretary Banoy Lopez, never in the history of na nangyari ito. LTO, mula sa pagiging republika ng walang plaka. Natatandaan nyo yun? Tama. Diba? Ngayon kumbatsero, hindi pa bayad ka. Hindi pa bayad. May plaka na. Ang tindi. Saan ka pa? Baka Asek Vigor Mendoza. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 622.
Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride, all you need is pride, ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. may mga signal-signal na po sa pagpasok ni Bagyong Paulo, no? May mga Maaga lugar pala, na po no? sa bansa natin as of 5 a.m. ay meron pong signal number 1 sa ilang mga lugar sa Central at Northern Luzon. Pati yung Pulilio Island, Southern Luzon na yun, ano? Quezon na yun. Ang tabianan po ninyo at ito pala. Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet. Ayan, ano yan? Signal number 1 Number yan. one, Ayan pa, kumpatsero. Oo. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, pati ang lalawigan ng Aurora. Ayan, at ang northern portion ng Bulacan, northern portion of Pampanga at northern portion of Quezon ay signal number 1 din po. Kasama din po yung Pulilio Islands at northern portion ng Catanduanes. Ingat po kayo. Tayo po ay panahon talaga ng bagyo ngayon. Sunod-sunod nga lang ang bagyo. Nasa atin po ang kaganda again pangit man ano for comparison sake. Ang kagandahan lang sa bagyo, nasasabihan tayo. Oo, may na babala. May babala. Oo, napaghahanda tayo. Kaya nga yan sabi, uy, signal number 3, wala naman tayo, umaaraw pa nga. Di ho, dahil nga pinaghahanda tayo nun. Hindi katulad ng lindol, Ay nako. walang warning yan. Wala. Alam lang natin na lumilindol talaga pero yung Pag andyan na. araw o kaya at least yung bagyo sabihin sa Huwebes ay papasok ang bagyong. Alam Ayan, natin Saka asahan pa natin yan na ano pa lang ngayon, October 2 pa lang ngayon. Kapag lumakas na ho yung amihan sa karanasan natin, kapag magdi-Disyembre ganyan, lumalakas ang amihan, yung hanging malamig na galing sa taas, ibinubuga pababa sa atin. Pag may dumadaan na bagyo, nahihipan yung bagyo. Kaya nagiging landfalling ang bagyo. Totoo. Itong mga nakaraan, 'di ba, si Super Typhoon Nando, nasa tuktok 'yon. Nasa tuktok natin, extreme northern Luzon. Kung nataong malakas na ang amihan noon, sapol ang malaking bahagi ng Pilipinas noon. Maraming salamat sa iyo, Kay Ernie. Well, okay. Maraming salamat po sa inyo. Kaya dapat naghahanda po tayo. Pag walang knowledge, Walang power. Alas 6:28 na Siguro, sabi siguro, totoo kaya yung sinabi nung dalawang yun. Totoo po yun. Natutuwa na ako makinig kay Kumbachero. Parang nakikinig sa forecaster ng Pag-asa. Para si LB Tane Enriquez. Siguro, totoo kaya yun. Alas 6:29 na ng umaga. Ito, totoo. Ayun na. Ipagbabawal na po ng Land Transportation Office o LTO ang paggamit ng improvised at temporary vehicle plate simula sa November 1. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, wala na silang backlog sa license plates. Yun, konting yabang. Konting yabang. Konting yabang. Wala na silang backlog sa license plates para sa four-wheel vehicles at mga motorsiklo. Pati sa motor, ha? Pati sa motor. Kaya, wala na ring dahilan pa ang mga motorista para gumamit ng improvised na plaka. Ayun. Ikaw nga, dala-dala may plakang pinapadala sa iyo. Experience ko nga. Asek, thank you, ha? Nung gamitin namin yung online para doon sa anong bang model yung motor na yun? 2016 yata, 2017, nagpadala. Tapos yung iparehistro, may pinadala ulit na plaka. May ibang klase naman. Tinan mo nga naman, sabi siguro ng LTO dati, tagal-tagal yung walang plaka. Ngayon, susulitin natin. Nagre-reklamo naman kayo, ba't ang bilis-bilis ng plaka? At ba't sobra? Doon naman sa mga gagamit po ng mga improvised at temporary vehicle plates. Binababalaan po kayo ni Asek Mendoza ang sino daw man daw po na hindi susunod sa naturang polisiya
pagmumultahin ng 5,000 piso. Ang mahal naman. Buti nga, 5,000 lang eh. Ah. Maganda gising ni Asik eh. Kaugnay nito, pinapalalahanan po ni Asik Mendoza ang mga motoristang hindi pa nakukuha ang kanilang plaka na i-claim na Ayan. ngayong buwan Ayun. bago pa masampulan ng LTO. Ayan. Doon sa hindi pa ho nakakalam, meron na hong online. Online. Meron na hong online. I-search lang ho ninyo sa website ng LTO at pwede ninyong orderin online ang inyong plaka. Online na. Walang babayaran. Hindi, meron babayaran kung badyero yung Courier. Ayun, yung Courier courier. na lang. Ayun na Pwedeng lang. dalhin na sa bahay ninyo. Tinan mo na. Oo. Kahit na ikabit nyo lang sa tindahan nyo kung wala na yung sasakyan. Baka sira na yung sasakyan. Sabi siguro, sa wakas, nagkaplaka rin. Wala na yung sasakyan. Yung ikakabit sa tindahan, plaka ng business, permit yun. Itabi nyo na ron. Alas 6:31 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na ba po diha? Gising na ba kayo? Posibleng bumilis sa pagitan ng 1.5 hanggang 2.3% ang inflation rate para sa buwan ng Setyembre. Sa pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito po'y dahil daw sa pagtaas ng presyo ng pagkain at petrolyo. Gayunman, bahagyang nabawasan ang epekto nito dahil sa pagbaba ng presyo ng gulay, karne at mas mababang singil sa kuryente. Inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng September headline inflation sa October 7. Inilarawan ni Ramon Monzon, Presidente at CEO ng Philippine Stock Exchange, ang kalagayan ng merkado ngayon bilang very bad. Very bad. O napakasama. Ayon kay Monzon, sumasalamin. Eto na. Sumasalamin na. Ayan na. Ayon kay Monzon, sumasalamin Ayun, ito nadali rin. sa kasalukuyang nangyayari sa bansa sa harap ng investigasyon sa anomalya sa flood control project. Hindi rin umaasa ang opisyal na makaka-recover ang local stock market maliban na lang kung magkakaroon ng positibong resulta ang kasalukuyang investigasyon sa flood control scandal. Nitong Martes na umabot sa 426.29 points ang nawala sa Philippine Stock Exchange Index. Isang 10 taong gulang na batang babae ang ginahasa bago pinatay ng isang adik sa Ginghulngan City, Negros Oriental. Ang biktima ay natagpo ang hubot-hubad na may mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang tubuhan sa barangay Linantuyan. Isang 33 anyos na magsasaka ang naaresto sa follow-up operation sa nasabing barangay kahapon ng hapon matapos itong ituro ng isang testigo. Natagpuan sa sospek ang patalim na ginamit sa krimen. Binatikos naman ni Brigadier General Arnold Thomas Ibay, Police Regional Office Negros Island Director, ang sinabit ng ang bata at iginit na walang puwang ang mga violenteng insidente sa Negros Island at tiniyak na bibigyan ng hustisya ang biktima at pamilya nito. General Ibay, Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Sam Si Hun, 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time, just ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sumipa na sa halos 70 ang death toll at ang pinangambang tumaas pa ito. Habang ang mga residente at opisyal ng Cebu ay humihingi ng tulong kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan habang blanco pa rin ang mga lokal na opisyal sa lawak ng pinsala dahil marami pang lugar, partikular ang mga malalayong barangay ang hindi pa nararating. Ayon sa PHIVOLCS, nagugat ang magnitude 6.9 na lindol sa offshore fault na hindi gumalaw sa halos 400 taon.
Tinawag itong offshore fault dahil ito ay nasa dagat. Kagad namang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang full government response at tinatasan ng mga pinuno ng frontline agencies na magtungo agad sa Cebu upang suriin ang pinsala at tukuyin ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Isyu ng bayan, katotohanan, 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Baka nagulat yung si Mayor dito. Friday na ba? Doon sa mga... Namali yata ako ng uwi. Siguro ni Mayor. Baka doon sa mga bagong-bago, yung kumbaga baguhan pa lang na nakikinig sa amin. Araw-araw. Every day is a Friday. Para po sa 2 por 2 sapagkat ang naniniwala po kami na medyo ginaganahan tayo pagka Friday. Sapagkat gusto na nating makapiling ang ating pamilya para sa family day tuwing weekend. Yun. Yun. Siguro nagtataka kayo sino kaya yung mayor na nandiyan sa studio nung dalawang ito. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Papakilala na po natin ang ating bisita fresh from the land of the kimchi. Ayan. Mga taga Palasyo ng Malacanang, makinig na kayo mabuti. Kung makapagsalita ka, parang may pananakot yun. Wala naman. Wala naman. Sabi ko lang makinig na mabuti. Wala naman. Andito po sa ating studio si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sir Benji, Mayor, magandang umaga morning po sa inyo. po. Good morning, Katonying. Good morning, Jerry. Good morning, Morning po sa po. ating mga viewers. Kumusta po kayo, Mayor? Okay naman. Mukha naman, maayos naman at eto, at least nakakapag-relax ng konti. I-share nyo nga sa amin, banggit namin galing kayo sa Korea. Ba't ba kayo galing sa Korea? Well, this is an invitation from Seoul government. Lahat nito ginastusan ng Seoul government kasi last year, Baguio won yung Digital Award, Human Centricity Award. Opo. At nakuha natin yung gold out of 282 countries. Na Aba, naglaban. matindi. Ano po ba yung award na yan? Anong ibig sabihin yan? Kwanto, ibig sabihin, in terms of innovation at it's for humanity award. Nakagawa kasi kami ng sistema na ito yung related to do sa pandemic na ito yung electronic medical records na ginawa namin at nagustuhan ng Seoul government kaya nakuha natin yung gold award at this year merong 2 nanalong silver at invite ako para ako yung mag-confer nung silver award. Ganun po. Naalala ko po, Mayor, nung pandemic nga na yan, ang Baguio City ang isa sa mga pinakauna yata na nagkaroon ng sistema kahit na mayroong lockdown. Yes. Kasi maraming... Nakikita tayo dun. Yes, lagi tayong kikita. Maraming gustong umakyat kasi ng Baguio nung time na yon. Kaya meron kayo nung saan yun? Baguio Convention Center. Nakadalawang daan yata ako doon bago makakapasok ka ng gusto sa Baguio. Hindi kayo lumulusot, wala kayong escape innovation. Dumadaan kayo sa tamang sistema, tamang proseso. Kahit saka po dumaan kahit kung ano ba galing ka doon sa minsan po Mayor galing ako sa
sa La Union. Yeah, sa Daguilio. Doon ako dumaan. Nako, akala ko makakalusot ako. Nagpapakyut ako sa mga pulis eh. Hindi. Doon ka, diretso ka rin. Pasensya na kayo. O kaya doon sa Cannon Road, para kumanang kayo, papunta kagad ng Luwakan Airport. Isipin mo, makakalusot ako rito. Wala rin. Kaya congratulations po, Mayor. Thank you. Okay, diretsuhin na nga natin. Marami pong nanghihinayang. Ba't po kayo nagbitiw bilang ICI Special Advisor? Ano po ba talaga? Sa inyo na po manggaling? Ano po ba ang dahilan? Well, alam mo, Katunjing, Jerry, unang-una nung napanood ko yung, pinadala kasi sa akin ng anak ko yung post yung press con ni Yusek Castro. At ako yung nagulat doon sa kanyang pahayag na talagang contradicting doon sa mga previous statement. Alam mo, kaya ko pantanggapin na banggit din niya na hindi ako investigator. Legal advisor lang ako. Although contrary yun doon sa mga nilabas nila noong una. Kaya ko pantanggapin yung sinabi niya na may conflict na being a mayor at the same time. Attached ako sa ICI. Pwede ko pang tanggapin yung isang pahayag na na wala akong authority over the PNP, CIDG kasi totoo naman yun. Pero yung may pasaring ka pa na anomalya yung aming tennis court project. Tapos dahil ginawa ng Diskaya, sobra naman na yun. Sobra na yun. Para mong pinapalabas na ako involved sa corruption. Nakaka-insulto yun. Kaya naisip ko na ibig sabihin nito, ayaw na nila talaga ako mag-imbestiga. Kasi yun naman ang reason kung bakit ako in-invite doon o kaya tinanggap doon sa ICI para tumulong sa investigation. Kung hindi lang pala ako mag-iimbestiga, ano pa itutulong ko, di ba? Kaya naisip ko na siguro I struck some nerves. Kaya siguro gusto na nila akong pahintuin. Kaya sabi ko, mag-resign na lang ako. Ano pong reaction ng pamilya ninyo doon sa pangyayari na yun? Kasi balita namin pwede niyo na rin pong i-confirm o kaya i-deny na kayo po yung inaalok nung una na maging ulo ng ICI? Yes, oo. Noong September 3 kasi tinawagan ako ni Sec Vince at sinabi nga sa akin na I'm being offered the position of head of the commission. Dahil nga sabi ko, hindi ba si Ma'am Harriet Demetrio sana? Ayaw daw niya, tinanggihan niya. Kaya naghahanap sila. Nung binanggit sa akin na I have to resign as mayor, sabi ko, I cannot resign as mayor. Wag niyo na lang ako isama dyan, sabi ko. Tutulong na lang ako. Kung ano maibigay kong tulong, sabi ko. Pero nagulat na lang ako na sinabi nga sa akin na, Sir, nasa ka pa rin. You will be part of the ICI, not as a member of the commission, but you will help in the investigation. Kaya ako naman, excited din ako dahil gusto kong makatulong Pero after 2 weeks, lumalabas na ayaw naman nila ako mag-imbestiga. Kaya sabi ko, useless lang yung effort ko dito. You struck some nerves. Ano pong... kaninong nerves kaya? Nerves ko ba yun? At siguro, hindi ko muna ako magsasalita na tungkol doon. Pero ako, confident ako na I struck some nerves. Kasi nga, kung papakinggan mo yung statement ni Yusek Castro, di ba? She was groping for words. And she was really not prepared. Titignan mo, statement analysis, body language, she was not prepared to come up with that press con. Lalo-lalo na yung portion tungkol sa akin. Kaya pautal-utal siya. Pangalawa, titingnan mo is paulit-ulit niya sinasabi na wala akong authority over the PNP and CIDG. And totoo naman, wala akong authority. Pero kaya nga, nag-initiate ako ng nag-initiate nga ako ng MOU signing Nung kinausap ko nga si Chairman Reyes na, Sir, better na magkaroon tayo ng MOU with the different groups, PNP, NBI, industrial, itong mga civil engineers, pati itong mga structural engineers, together with the IBP kasi maraming gustong tumulong. Tuwan-tuwa siya Kaya kami ngayon nag-prepare ng mga MOU lahat Nilakad namin lahat yon. Kaya kung authority lang, wala talaga authority, pero yung
nakikipag-coordinate ako and very willing naman ng PNP. In fact, last Tuesday sana meron akong capacity building na na session sa kanila na 2,000 investigators will be attending via Zoom. Maski nandun ako sa Korea. Wala lang, hindi na namin tinuloy. Sayang kasi hindi mo kakayanin dahil alam mo sa pag-iikot namin ni Sec Vince sa nakita namin mga dami ng mga tsumbong. Hindi lang hundreds yung cases eh. Abot ng libo eh. At naging mahirap, nakakalungkot isipin na naging cottage industry, naging livelihood program ng mga corrupt na politiko, itong mga contractor at mga DPWH officials. Talagang wala kaming, sa pag-iikot namin ni Sec Vince, wala kaming nakitang maayos na project. Puro tiwaling project lahat. Pero sa laki ho yung magnitude nung nakita ninyong ano ba yan, matatawag natin yan na modus na yan o yung kalakaran, naging kalakaran na yan sa DPWH. Hindi ko kaya talagang tama lang din, Mayor, na kasi baka mapabayaan nyo nga yung syudad ninyo kung nakatutok kayo sa ICI. Kaya pala nung ngayon ko lang narinig na may offer pala sa inyong mag-resign. Kaya at kayong maging mag-lead ng ICI. Yes, oo. Meron. Pero yun sa laki ng problema, hindi ko kaya talagang mapapabayaan naman ninyo ang city? Ako nakikita ko na for the next 3 months siguro, talagang nakatutok ako dyan. Kaya nag-usap kami ng Vice Mayor ko na pwede bang mag-OIC ka muna. Ikaw muna. Oo, siguro 3 times a week nandito ako sa Manila. 4 times a week. May For the ganun na next palang 3 months. arrangement. Meron na pala kayong ganung arrangement sa Vice Mayor nyo. Oo naman. Kaya mag-OIC siya. Tapos anyway, this is a higher calling. This is for the country. Ito ginagawa namin. Kaya talagang pinag-usapan namin mabuti. At hindi naman mapapabayaan kasi anytime na, alam mo, may technology naman. Yes, At ang mga certain decisions, kailangan ako naman, mga critical decisions, ako pa rin ang nagdi-decision. So, hindi magiging problema yon actually. I-lay down ko lang yung sistema. Once na ma-lay down mo lang yung sistema, madali na lahat eh. Ginagawa ko lang yung framework muna, lahat ng mga coordinations, itatayo namin yung aming process flow, ganun eh. Halos in 2 weeks na halos nagawa namin yun eh. Tapos meron na nga kami isang first case eh, yung Mindoro. Yun, prepare na nga namin lahat yun. Nagulat nga si Chairman Reyes na naka-prepare na yun, naka-folder na lahat yun. Binigay na namin. Kasi may sistema kami na pagkatapos namin kolektehin, meron kaming mga volunteer lawyers na titingnan, okay na ba to? Kompleto na ba to? Kung kulang, sasabihan nila uli sa amin, kulang pa, ito pa yung mga kailangan nyo i-gather. Ang daming mga law firms na gustong na mag-volunteer, ano? Hindi kasi yung epekto nito sa atin, kanina may binabasa akong balita, ang sabi ng Philippine Stock Exchange, ang merkado natin ngayon is in a very bad shape. Yeah. Dahil po sa pangyayaring ito. Pero you struck some nerves. Are you telling us na meron po kayong iniimbestigahan na ayaw pa imbestigahan ng Malacanang? Ganun ba? There's no doubt about it eh. Hindi naman siguro Malacanang. Hindi ko naman sinasabi Malacanang. Pero the very reason why biglang sinabi na hindi ka investigador, hindi ka dapat mag-imbestiga, kundi legal advisor ka lang. Which is contrary to the very reason why I was invited to join ICI. Second is, bakit mo biglang babanggitin na wala kang authority over the PNP at CIDG? Ilang beses ko pinapanood alam mo, tinitingnan ko yung statement analysis, body language. Ayun naman ang training ko sa Quantico, Virginia, sa FBI National Academy. Kaya sabi ko, something is not right here. Sabi ko, there's more than meets the eye. So, saan po ba kayo papunta? Saan po ba kayo papunta ng inyong investigation para kayo pasaringan o kaya medyo awatin sa inyo pong ginagawa? Well, alam mo, makikita mo kasi karamihan ng mga nakita naming tiwali na mga projects, makikita mo yun yung significantly large amount of fund, DPWH fund. Yun ang makikita mo doon eh. Na talagang ito yung NEP, tapos bakit biglang 20 billion
Makikita mo yun eh. Nilabas ko yun eh. Meron ako nun eh. Mm-mm. Bakit ang lalaki ng mga pondo? Ang NEP sa, baka pareho tayo ng pinag-uusapan. Ang NEP sa Oriental Mindoro, 1 point something billion sa isang distrito. Ang NEP sa isang distrito sa Mindoro Occidental ay mga 2 point something billion. Ang GAA naging 20 billion. 21, almost 21 Almost 21 billion. Are you referring to those districts? Yun, mga ganon. Na talagang very glaring yung difference. And talagang sabi nga ni Secretary Babe sa akin, hindi naman ganyan ang absorptive capacity ng isang region o isang district. Kaya nga. Di ba dapat red flag yun eh. For 1 year Meron lang ako yun. noon eh, meron ako mga data na gano'n eh. Nung ko pa yan, bago pa lang ako napunta sa ICI, meron na akong ganung mga data eh. Ganun po. Meron na eh. Kasi pinaprepare ko yung sarili ko dun sa house eh. Kaya nga ayaw ko pumunta sa Senado dahil nga pag nireveal ko yun, eh hindi naman walang dating. Mahina ang dating. Kaya gusto ko na dun sa house ko ilalabas. Bukod po sa Mindoro, lagi naming binabanggit yung Mindoro, meron pa ho bang ibang lugar na mas malaki? Napakarami pa. Napakarami pa. Ganun po ang... Na mas malalaki? Hindi naman siguro ganun kalaki. Pero makikita mo talaga na ang laki nung jump, ang laki nung difference. Magugulat ka. Bakit? Ito lang ang nasa NEP. Bakit ganito ang kalabasan, ganito ang insertion? Ibig sabihin, merong something is in the making dun sa lugar na yan. Sandali lang po, Mayor. Magkukomersyal lang kami para tuloy-tuloy yung ating huntahan. Yung pong kape na yan, hindi po Benguet Coffee yan. Pero, pero pagtyagaan nyo na po. Andito lang po sa studio natin. Kung meron po kayong mga tanong kay Mayor Benji, pwede po kayong magpadala ng mensahe sa amin through our YouTube channel, Facebook account, o kaya meron pa tayong Viber number, kumbachero. Tandaan mo pa ba? Meron pa tayo. Ano bang number yan? Andyan, alam niyo yun. Pakita mo mga taga DZRH Television, pakita nyo na lang sa ating TV screen kung saan po maipapadala ang mensahe ng ating mga kababayan kay Mayor Benji Magalong. Sandali lang po, Mayor. Mga balitang tatak, 2x2 sa 2x2 XX. Alas 7:02 ng umaga. Andito pa rin po sa ating studio ang Man of the Hour, Mayor Benji Magalong ng Baguio. Mayor, nagkausap po ba kayo ng Pangulo pagkatapos po ninyong mag-resign? Hindi na kami nakapag-usap. Hindi na po. Pero were there efforts from their side para po kay to reach out to you? Apo? Wala na rin. Wala na rin po. So yung binabang balikan ko lang yung kay Auntie Claire, kay Yusek Claire Castro. Ang sabi nyo sa body language, sa mga salita niya, binabasa ninyo. Pero sa tingin niyo hindi rin niya personal 'yon. Alam mo, hindi ko rin maintindihan talaga yan. Assuming na hindi personal, pero sa tingin ko, is taking orders from someone. Tapos, makita mo, someone panic. Kaya ganun na lang kabilis yung kanilang press con. Kung titignan mo, dapat pwede naman nila akong tawagin lang. Diba? I-clarify sa akin. O kaya, pwede ba mag-resign ka na lang? Di ba? Tahimik na lang. Pero wag naman Pwede sana naman, na press con mo, tapos babastusin mo pa ako doon sa press con na yun. Doon ako na tinamaan ng husto yung palalabasin mo pa na korap ako dahil pinanggit mo pa yung Diskaya, yung tennis court. Na alam naman natin na very transparent kami doon. Alam mo yung na yun, hindi pa namin binabayaran yung 26 million. Pati yung retention noon, kompleto pa yun. At nagbabayad siya ngayon ng liquidated damages. Umabot na nga na 5 million ang binabayaran niya ngayon, liquidated damages. Ng Diskaya. Maganda yung structure. Ang problema doon yung finishing. Kasi sa galit ko, dahil pina-subcontract niya yun Sa galit ko,
Sabi ko, tawagin nyo na yung Diskaya na yan, yung si St. Gerard. At siya na mismo ang mag-asikaso dyan. Sabi niya, kung hindi, terminate ko siya, blacklist ko pa siya. Panic sila, binilisan nila yung paglatag yung leveling, tapos yung pagpintura, yung umuulan na. Kailan po ito, Mayor, itong Project na yun? 2022 yan nagkaroon ng bid. pero yung nung pinatawag nyo sila na nagalit kayo, na nag-liquidate to damage sila. Kwanto? Last one pa yun, before election, nag-umpisa na yung liquidated damages In nila. other words, it was before this scandal came Ay, hindi. about. Oo. Long Nagbabayad. before, ano? Pinabayaran pa na sila. Kasi umabot na ng 5 million na eh. Pero At hindi, 20,000 per day. pero hindi nyo naisip na o nabanggitin o i-disclose na nagkaroon din ng Diskaya sa Baguio bago kayo Ay, sa tingin nyo ba hindi kailangan? Hindi pa naman lumalabas itong itong issue na to eh. Pero alam mo, binabanggit ko na yan kay Mayor Vico before the election. Ganun po. Oo. Sinasabi ko sa kanya, banggitin mo diyan na merong palpak na project ang Diskaya. Diskaya sa. Hindi ko pa alam na siya ni Diskaya eh. Alam ko Yung St. St. Gerard. Kumpanya. Opo. Dahil lumutang lang yung mga pangalan ng kumpanya na yan nung election eh. Yes, oo. Nung tumatakbo siya na ini-expose ni Mayor Vico Soto. In other Nababanggit words, niya sa akin yung St. Gerard, St. Timothy, ganun eh. ito po lagi naming tinatanong ni Jerry sa mga nakakausap namin eh. So kaya niyong harapin ang kahit na sino at sasabihin niyo sa kanila na wala akong tinanggap na kahit na 5 dito sa contractor na ito. Alam mo, patawag dati si Diskaya ngayon. Ano yung sinabi niya sa akin? Ngayon lang ako bihira sir ako makamit ng isang politiko na walang hinihingi sa akin. That was in 2022 ha. 2022. Oo, 2022. 2022. So, bago namin in-award sa kanya. So, taking from that statement dito kay Diskaya, ibig sabihin, halos lahat ng mga nakakatransaksyon niya, binibigyan niya. Yes. Kasi At tumatanggap sa kanya. hindi ko rin masabi. Hindi ko rin, pero sabi niya sa akin, bihirang-bihira. Opo, okay. Kahit na wala na kayo sa ICI, tutuloy niyo ba may sarili kayong independent investigation dito po sa scandal na to? Nag-usap kami ng yung mga conveners ng Mayor's for Good Governance kahapon, M4GG. At napag-usapan namin na kailangan namin ituloy. Kaya gagawa kami ng isang platform. Meron na kami existing na platform. So, susunod pa rin kami sa sistema. Pag nakuha namin yon, ite-turn over namin sa ICI through the Philippine National Police. Kasi meron naman kaming MOU sa kanila unless gusto nilang i-rescind. Kasi nag-MOU kami sa kanila sa ICI. Natutulong kami. Kanino ba galing yung mga mararaking information na sa amin, yung sa Oriental, sa mga members ng Mayor's for Good Governance. Yes, opo. Okay, ang gusto nyo sana humarap kayo sa House of Representatives eh. Naalala nyo? May statement pa nga kayo na parang mas gusto nyo humarap sa House kaysa sa Senate. Yes, At pinag-usapan naman publicly na ang sabi doon ang explanation nyo kaya hindi kayo pumunta doon dahil lang gusto nyo kumprontahin yata yung mga congressman. Bakit po ba ganun kayo katapang? Well, alam mo, gusto ko humarap lang sa kanila kasi nga, sila hinahamon nila ako na they will place me under oath, na kailangan sabihin ko yung mga pangalan. Sabi ko, sige, ready ako. Punta ako dyan sa inyo. Tapos hinihintay ko nga sila na tawagin ako. Hintay ako na hintay. Hanggang inimbita na ako ng Senate, pero tinanggihan ko pa rin yung respectfully decline ako sa Senate. Sumulat ako talaga sa kanila. Dahil ang gusto nyo mauna sa Yes. Naku, Sinabi ko naman dun na gusto kong kung pwede after the House saka ako pupunta sa Senate. Nag-interview kami ng mga taga-House Tricom ba tawag doon? Infracom. Katakot-takot na dahilan na sinasabi para hindi ka. Hindi, imbitahin din naman namin yan pero may mga inuuna kami. Sabi ko, ayaw talaga nila mapuntahin si Mayor Magalong doon. Kasi pinabastos na nila ako Opo. Mayor, gusto ko lang sabihin sa inyo na may nagbigay po sa akin ng info na mali daw po ang inyong sinabi na 67 ang contractors. Mahigit 100 daw po.
Nadagdag, hindi ba kayo nag-update ng listahan ninyo ng mga congressman na contractor dati o immediately before at hanggang ngayon ay ang kanilang pamilya ay contractor? Yung information na yan kasi na natanggap ko, no. Una-una hindi ako ang naglabas niyan, si Senator Ping naglabas niyan. Although nasabihan na ako tungkol diyan nung 2023. Di ba nung lumabas yung speech ko doon sa Philippine National Police? Tapos meron na dyan, naging controversial na yung issue. Nalaman ko yun na 67 na nagkaroon mismo yung mga congressman, nagbibilang sila mismo. So binanggit sa akin. Pero syempre, nakita nila na masarap pala maging contractor na congressman. So yung mga dating mga contractor na naging congressman, yung mga congressman naging contractor na iba. Iba pa yung congressman ka, hindi ka nga contractor. Kunwari, nagpa-divest ka pa. Pero yung pamilya mo naman, o mga anak mo, contractor o misis mo, o kayo kamag-anak mo, pinaikutan mo lang yung sistema. Work around Ganun lang. nga lang ginagawa. Niloloko nyo lang kami. Kalokohan lang yung divestment. Kahit tulad halimbawa ng isang congressman sa Tarlac, Yeah. ito ay babanggitin ko na kasi nakakita ko ng document. Si Congressman Bong Rivera. Familiar po kayo? Yeah, oo, Is pa he yan. one of the contractors Sa Concepcion. na tinutukoy nyo? Tama po ba yun? Sa Concepcion. Opo, kasi nakita, actually pinipilit kong pag-aralan kung ito bang document na pirmado niya, congressman na yata siya, pumipirma ba siya ng, sabi ko, parang may mali na talaga dito hindi na nahiya. Okay, hindi po ba kayo nag-update ng listahan? Alam ko na dumami nga. Tulad na sinabi ko, nakita ko na naging cottage industry. Naging livelihood program eh. Kaya malamang siguro nakita nila na ako, ang laki pala ng kikitain dito. Maging contractor na. Wala nang maging tapon congressman na ako. Mag-contracting na rin. Contractor na rin ako. Wala nang tapon. Meron pong Sa kanila na lahat. ang issue po ngayon ay insertion. Tama po ba na meron po kami sinasabi ni Jerry dito, wala naman talagang per se, ang insertion ay hindi naman talaga masama. Hindi masama. Kaya lang, ang nagiging masama kung yung congressman o senador ay tumatanggap ng komisyon o kaya pabor o kaya basta porsyento mula doon sa proyekto. Mayor, meron po ba kayong kilalang senador na hindi tumanggap ng Meron. komisyon? Oo naman. Sino po? Alam ko, sigurado ako, Senator Ping, hindi talaga, wala talaga yan eh. Opo. Alam ko yan eh. Talaga ako, papanindigan ko yan, kilala ko yan. Opo. Okay, isa lang. Wala na po ba kayo ibang masasabi sa amin na hindi tumanggap? Si Senator Ping, alam ko. Hindi talaga tatanggap yan. Sa congressman po, may kilala po ba kayong congressman, personal man o otherwise, na hindi tumanggap ng komisyon mula po sa kanilang proyekto na sila proponent? Pag-iisipan ko pa, nabigla ako sa tanong mo, Katunying. Marami Nabigla kasing ako. congressman. Alam mo, lagi nila sinasabi kasi sa akin, dala ng pangangailangan eh. We have to deliver something to our constituents. Yun lagi, yun naman lagi. Pero nitong nakaraan, si Senator Ping din mismo ang nagsabi na almost all ay may insertions ng mga senador. Nasundan ng interview namin kay Senator JB, hindi lang almost all, all. Sabi niya, nung yung last Congress kasi wala pa rin si Senator Ping Wala pa. nung sa last Congress dito sa 2025 budget. Dito ho sa pinag-uusapan sa mga paglalagay ng pondo, so hindi lang ho congressman ang talagang nagiging dahilan ng biglang paglobo ng budget natin from NEP, kundi may parte rin ang mga senador. Oo naman. Inamin naman na yan eh. Talagang meron insertion sa kanila. At iyon din naman ang pinapamigay nila sa mga local government. Minsan mga local government nakapila eh. Yes. Nakapila sa mga opisina nila. Mayor, Senator, baka pwede mo akong bigyan ng school o kaya multipurpose building. Yes. Ginawa ko yan. Opo. Pero hindi ako pupunta doon. Nakikipag-usap lang ako to their chief of staff. Yes. Opo. Baka pwede para papadala ako ng request. Dito ho sa naging investigation ng House tsaka ng Senate, siguro naman napanood nyo yung mga nakakaraan. Nung may mga binabanggit ng mga congressman, mga pangalan ng mga senador, ano pong mga unang naging reaction ninyo? Hindi ako nabigla eh.
Talaga. Hindi ako nabigla eh. Dahil kaya, marami sa kanila kilala eh. Aha. Marami naman sa kanila well-known. Sa panghihingi. Oh, well-known talaga. At sabi ko nga, 'di ba, matagal ko nang ginawa, pinag-iimbestiga to eh. Marami So, na doon sa rin ako nakolektang mga information eh. Doon sa mga nabanggit to na mga pangalan ng mga congressman, mga senators, kung sino-sino. So wala na kayong wala man lang kayong nakita ro na bakit nabanggit to? Hindi na kayo nabigla, sinabi nyo kanina. Well, alam mo, tatapatin ko kayo. Hindi ko gaanong abot yung senador. Senate. Wala akong gaanong abot. Alam ko dun sa mga congressman. Kasi karamihan ng mga information ko galing mismo dun sa loob ng House of Representatives. Galing na rin mismo sa mga TPWH. At galing din sa mga contractor. Yung mga computation na nilabas ko, nakita nyo halos exactly. Tumama nga doon sa mga binabanggit. Galing din sa mga contractor yun eh. Okay. Dito po sa scandal na ito, kung may kanya-kanya tayo ng hierarchy. Kung titingnan niyo, para po sa inyo, sinong may pinakamalaking kasalanan? Yung proponent, DPWH o yung contractor? Walang kaduda-duda. Alam na natin yung mismong corrupt na politiko yun. Yan yung politiko na yan. Siya na ang pinakamalaking porsyento. Pero unfortunately, siya yung mahirap kasuhan. Dahil hindi naman siya pumipirma. No? Ang daming scheme ang daming permutations. Hindi lang yung tatanggap sila hindi lang yung sinasabi ko noon na ang laki-laki na ng porsyento nyo, sila pa yung contractor, sila pa yung supplier. Diyan sa loob ng Congress, nagbebentahan dyan eh. Kung malapit ka kay saldi ko dyan presyong kapatid 15% kukunin mo. Presyong kapatid pa yun? 15%. Pero kung kuwan ka, 25%. Di ba? Tapos, yung mga malalapit sa kanya, kukuha sa kanya. Kunwari, meron akong kilalang kuwan dyan. Boss Saldi. Boss Saldi. Boss pa siya. Boss Saldi, bigyan mo naman ako ng kuwan. So, bibigyan niya, sige, kunin mo na lang, nabigay ko sa iyo ng 20%. Ang gagawin niya, i-flip lang niya. O, hanap siya ng congressman, sa iyo ko ibabagsak to. Grabe, 25, o, may 5% siya. Laway lang. Laway lang. Cottage industry nga, livelihood program nangyari. Matindi po yan. Speaking of Congressman Zaldico, nag-resign po siya. Kayo po ba naniniwala na si Congressman Zaldico ay babalik pa? Ay, hindi siguro babalik niya. Hindi na babalik yan. Baka sunugin siya rito. Pero kanino pong interest na hindi siya bumalik? Bukod sa kanya, siyempre. Interest ng mga nakinabang sa kanya. Sino po yun? Alangan naman siya lang ang nakinabang. Hindi alam ng boss niya. Ganun na ba't kabobo yung mga tao niya. Siyempre siguro si Speaker Romualdez. Siguraduhin na wag na siyang babalik. Otherwise, may iipit siya lalo. Opo. But kung nakikinig po si Congressman Zaldico ngayon, kung po siya, para siyang nasukol, wala malumiit na maliit na mundo. Lalo ngayon ang social media po ay ang mga Pilipino pinakamagaling sa social media yata. Lahat ng party ng mundo may Pilipino. Pag minakita ka, kumain ka sa restaurant, picturean ka, mag-viral na. So if Congressman Zaldico is listening, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya? Well, isa lang masasabi ko sa kanya, sana bumalik siya rito at magsalita siya. Alangan naman siya lang yung makukulong. Habang yung mga kasabwat niya, yung mga tao sa taas, nag-i-enjoy. Di ba? Kakayanin ba niya yun na makukulong siya? Pamilya niya maghihirap. Habang yung mga talagang nakinabang ng husto rin, nakatulad niya, talagang, kumbaga, namumuhay lang ng normal. Well, anyway, meron tayong lumalabas nga na balita na sakripisyo pa nga raw yung ginawa niya, yung pag-abandon niya. Sinabi nga ni Congressman Garbin. Opo, yung kanyang kapartido. Ako, nalungkot ako dun sa sinabi na yan. Ganun ba yung standard ngayon ng Kamara? Diyos ko, wala na ba kayong konsensya? Ganyan na ba kayo kawalang hiya dyan na nagnakaw na ng husto? Inabandon na yung kanyang trabaho dito. Nagtatago na. Pagkatapos sasabihin nyo ngayon, sakripisyo. Wala na. Napakakalos na natin. Napaka-hypocrite natin.
Sabihin nga nila yan, alam mo, gusto kong banggitin to, sabihin nyo yan sa mga teacher na hirap tuwing pasukan na maghanap ng mga upuan para sa estudyante, mga libro, mag-ayos ng mga eskwelahan tuwing pasukan. Sabihin nila yan sa mga manggagawa, mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga vendors na kumikita lang ng 400 to 700 a day. Sabihin nila yan sa mga sundalo na nakikipagyera para iligtas itong bayan natin sa mga terorista, na ang kanilang kinikita lang para sa pagkain, subsistence allowance nila 350 pesos. Sabihin nila yan sa mga kapulisan na araw-araw nakasakalsada to make sure na safe yung ating mga kababayan, pero ilan sa kanilang pinapatay ng mga kriminal. Yung ba yung standard nyo dyan, na sakripisyo, yung sinasabi nyo, na ginawa ni Saldico? Diyos ko. Mayor, parang naiiyak ko kayo. Talagang nanggigigil ako dun sa nabasa ko na pinadala sa akin na yung abandonment daw is sacrifice. God's sake, napakawalang hiya nyo na dyan. Nako. Yung what's next? Ano bang nakikita nyo ending dito po na nabuksan ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Doon pa lang sa mga biglaang pagtaas, questionable na increase, insertion sa NEP. Especially sa infra projects. Infra pa lang yan. Binabanggit natin. No? Questionable na yun eh. Hindi ka ba nag-iisip paano nagtaas? Anong intention mo? Bakit mo itinaas? Na alam mo naman kung anong absorptive capacity ng district engineer na yun o yung regional office ng DPWH. Yung hindi nga ma-explain sa amin yan eh. Pangalawa, hindi lang dyan, natatapos dyan. Meron pa yung DOH. Akala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Malapit ka na rin. Ganun, no? Marapit So, na hindi rin lang yan. DPWH? Hindi yan. Marami pa yan. Pero nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Kaya akala nyo, so far so good, wala kayo sa front site namin. Malapit na kayo dyan. Ito hong ICI, sa tingin nyo, kaya itong ginagawa nilang nakasentro sa DPWH? Well, sa ICI naman, alam mo, titingnan ko naman yung mga background ng mga kasamaan ng mga commissioners dyan. I believe they will be able to pursue it. Basta meron lang silang, wag lang silang papa-influensya. Wag lang silang, ibig ko sabihin, wag lang silang mga bias, wag lang silang maging bias. Pero looking at the background, lahat naman sila talagang merong reputation, credible. But, do you agree with the statement that Malacanang is not without fault here? I would rather defer from answering that muna, no? Hanggang wala tayong gaanong ebidensya tungkol dyan. Okay. Medyo... So, aabangan... Lakasan mo nga yung aircon. Naiinita lang ako dito ngayon. I-follow up ko lang sa DOH. So, susunod ang DOH, Mayor? Hindi, sa amin, sa Mayor's for Good Governance, isa rin yan sa mga tinitignan namin yan. Kasi marami rin kami natatanggap na mga complaint dyan. Hindi, saka... Yan, sa MAIP na yan. Yan. Dapat guarantee letter lang yan. Bakit napupunta yan sa mga medical mission dyan? Okay. At walang equitable na kung dyan. Walang hindi equitable ang distribution na MAIP. Hindi equitable ang distribution dyan. By the billions din ho ba ang pinag-uusapan natin dito? Oo, rin. Malaki rin yan. Matindi din dyan. Ang kwan dyan, yung ginamit sa politika. Especially during the last election. Yung MAIP na yan. MAIP. MAIP na yan. Matindi yan.
Opo. Mayor, marami po kami mga messages dito, kaya lang papabasa na lang namin sa inyo yung iba dahil medyo kapos na rin tayo sa oras. Mayor, tapatin niyo po kami. Ang ating pong bayan ngayon ay baka as early as now, naghahanap na ng ano ba mangyayari kung ganito ang bansa natin, saan ba tayo tutungo, paano na yung, yung mga susunod na henerasyon ng ating bansa. Tapatin nyo nga po kami. Kayo po ba ay are you eyeing for a higher position? Well, that never crossed my mind. No? Itong ginagawa namin, sakripisyo to eh. Diba? We're risking our life. We're risking the safety of our family. Isa lang motivation namin dito eh. Pasiguraduhin lang na maging maayos yung kinabukasan ng ating mga kabataan. At syempre, itong bayan natin. Lagi ko nga sinasabi yan na wala namang Philippine 1, Philippine 2, Philippine 3. Iisa lang yung bayan natin eh. Kaya kailangan magmalasakit tayo mabuti. Ngayon, kung dadagdagan yan ng mga politika na ginagawa ng mga intriga na yan, tatakbo lang yan. Yes. Inumpisan ko nga itong laban na to 2019 pa eh. I remember nung nilalabas ko to nung early 2019 when I became mayor. Kita mo, kukunti lang naniniwala eh. Mag-isa lang kayo nagsasalita nun? Yeah, halos mag-isa ko lang na nagsasalita. Low profile pa nga ako until nangyari yung sa Philippine National Police eh. Na nagsalita ako na walang paalam sa akin. After 2 days na nagsalita ako doon, nilabas nila yung video nung speech ko doon eh. Doon na nag-umpisa lahat yun. Saka, ang maganda po dito, Mayor, ito lagi namin sinasabi ni Jerry, mulat na mulat ngayon ng tao. Binabantayan ng tao ang dati ang mga tao, di bali lang magnanakawin, may nagagawa namang kalsada. Pero ngayon naiba po ang nararamdaman niyo po ba yung shift ng paradigm insofar as the mindset of the people? Yeah. Naramdaman ko Katunying. At talagang alam mo, dati-rati lalabas ako, hindi ako kilala ng mga ng mga jeepney drivers o kaya yung mga gwardiya. No? Ngayon, pati gwardiya, pati mga nasa restaurant na mga waiters, pati janitor. Sabi niya, sir, tama lang po. Tama lang po. Nakakaengganyo eh. Sesa niya sa akin na ganito eh. O kaya kilala. Gano'n ka. So, talagang tumataas yung awareness. At sana tuloy-tuloy dahil useless lang lahat itong mga ginagawa natin na to, ano. Pagdating ng 2028, ganun pa rin, hindi pa rin tayo marunong mamili ng tamang leader. Ay ganun. Bali wala lang lahat. Yes. Katulad nung nangyari sa 1986 revolution. Sana ito ay talagang mamulat na yung ating mga mata na good governance starts with choosing the right leaders. Mayor, pati po mga LGU, tutukan nyo na rin. Total, meron naman kayong mayors for good governance. Tutukan nyo na po sana lahat. Grabe din po yung mga reports na nakakarating sa amin sa LGU. Totoo naman na marami rin sa aming hanay sa local government ang mga tiwali. Hindi ko naman kwan yan eh. Hindi man pinagtatakpan yan eh. Kaya nga sa Mayor's for Good Governance, nung nagkaroon kami ng filtering eh, isipin mo, dati umakyat na kami ng 202. After the election, bumagsak kami ng 130 something. Hindi, kasi marami nang hindi naging mayor. No? Okay. Pero 10 lang sa mayors namin na natalo. Pero umabot kami ng 202. Nung nag-filter na kami, nung 130, sabi na, nag-usap kami nila, Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor City. Mag-filter na tayo, Mayor Ipe at Mayor Arnaldo. Ilan po natira? Bumagsak 77 na lang. 77. Pero dati-rati, hirap na hirap kaming makakuha, makarecruit. Sa isang linggo, 1, 2. Sa isang buwan, 5. Pero isipin mo, nung lumabas itong fiasco na ito, no? In just 2 weeks, 300 ang nag-apply. 300. Ngayon, umaabot na kami ng mga 400. Ang dami. Sabi natin, kailangan natin, talagang matindi dapat ang filtering natin kasi marami ginagawa lang tayong deodorant eh. Baka nga ho ganun ang mangyari, Mayor. At ganun talaga nangyari. Ganun talaga nangyari. Kaya nag-filter kami. Kukunwari lang kasi nagdedeman yung mga tao nila eh. Yung mayor ba namin, Mayors for Good Governance. So napipilitan sila. Hindi yung talagang kusang loob silang nag-join sa amin. Meron ho ba dyan na baka gustong sumali, dating
tumatanggap o nangungurakot pero gusto na magbago. Gusto na magbagong Meron. buhay. Opo. Magbagong buhay. Tinatanggap niyo po ba yan? Tatanggapin niyo Yun ba yan? actually ang assumption namin when we started it. Kaya di kami nag-filter eh. Dahil nga people change. Yun ang sinabi ko doon sa ibang mga conveners. People change. Nabasa nila yung manifesto natin. Kwan natin. I-assume natin na magbabago sila. Pero hindi rin pala ganun sa iba eh. May mga nagbago. Pero iba, wala. Ginamit lang kami. Gagamitin Deodorizer. lang kayo. Yung iba nga, hindi nga nag-attend man lang ng kwan eh. Ng mga activities eh. Tapos they want to be considered as mayor's for good government. Baka ho nahihiya. Sige, isa rin yun. Uh-huh. O kaya ayaw lang nila, nag-member sila, pero baka malaman nung kanilang mga congressman o mga governors na membro sila, magalit sa kanila, mawalan sila ng tubig sa gripo. Yun ang isa. Opo. Pero higit sa lahat, karamihan sa kanila, kaya ayaw mag-join. Talagang katulad din ng maraming mambabatas, MAP. Masarap ang pera. Ay, nako. Mayor, Mayor, maraming salamat po. Huwag muna kayo alis. Yung po mga nakaabang na yan, magpapapicture sa inyo yan. Pagbigyan nyo lang. Ano? Pagka may yumakap sa inyo dyan, ay mga magdamag na po naka-duty, mga hindi pa po nagsisipilyo yan. Ano? Pagtsagaan nyo na lang. Opo. Mayor, nakikinig po ang ating mga kababayan. Baka nga sila hopeless na. Sabi na, wala naman itong pupuntahan eh. Ganito lang naman to, lilipas to, tapos balik na naman sa dating gawi. Yung mga congressman, senador, DPWH, kausapin niyo po sila, Mayor. Okay, maraming salamat to sa ating po mga kababayan at sa ating po mga mambabatas at sa ating po mga kapwa politiko o political leaders. It's about time. It's about time that we have to change. It's about time that we have to change our mindset as well. Magbago na ho tayo. Kailangan ho, mahiyahan na ho tayo sa taong bayan. At tingnan ho natin, we cannot simply steal the future of our young generation, steal the future of our country. Tayo na lang po ang nagmamalasakit dito sa bayan natin. Political leaders po tayo. Bigyan ho natin ng tamang daan para tuloy-tuloy ho na ho tayong umasenso. Napakarami ho pala natin pondo. Ayusin ho natin at gastusin ho natin yan na maayos. It's our constitutional and moral duty to make sure that we have to protect public interest by making sure that every peso is spent properly and for the common good. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Salamat Mayor po, Benji Mayor. Magalong. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. At good luck po. Sana po bantayan kayo ng protektahan kayo ng Panginoon sa inyo pong ginagawa. Good luck po. Thank you po. Salamat. Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Balitang Tatak. Mga balitang tatak. 2x2 sa 2x2. Exclusive. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Ang oras ay hatid sa inyo ng Balikan lang natin ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Death toll sa magnitude 6.9 na lindol, pinangangambahang tumaas pa. Mga opisyal at residente ng Cebu nanawagan ng tulong. DZRH Operation Tulong naglunsad ng donation drive para sa mga lugar na hinagupit at sinalanta ng bagyo at lindol. Mag-asawang Diskaya isinasangkot din ng DOH sa mga hindi natapos na health center. Senator Lacson nilinaw ang kumalat na picture kasama ang mag-asawang Diskaya. Businessman Ramon Ang pumalag sa patuloy na paggamit sa kanyang pangalan ng mga scammer. Ako po. At De La Salle University may natanggap na bomb threat. Online classes ipinapatupad ngayon. Anthony Taberna at Jerry Baja. DZRH. Pangunahing balita. Puntahan na natin ang Cebu.
Kuha tayo ng update live mula dyan sa Bogo City Hospital. Andon si RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Dalawang araw, Jared Anthony. Dalawang umaga, wala nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu ay nananatili pa rin sa labas ng pagamutan dito sa may Cebu Provincial Hospital, Bogo City. Ang ilang mga pasyente, kagaya na lamang ni Nanay Erlinda, isinugod dito ang 54 anyos matapos makaranas ng grabing sakit sa tiyan na maaring natrigger umano ng takot at stress ng umugang lupa. Wala na kami sa loob ng bahay. Doon na lang kami sa labas. Pero yung sakit ni mom na yan, dati na yan? Oo. Kanya, tapos idala ako dito kaya hindi na ako nakaya ang sakit. Isa naman siya sa marami pang pasyenteng hindi naman maluba o hindi naman ganoon kaluba yung kondisyon pero kailangan pa rin ma-admit kaya nagtitiis sa open grounds nitong paggamutan. Pero sa panayam ng DZRH News kay Chief of Hospital, Dr. Zoraido Yurango, nabatid na hindi naman pala punuan itong ospital. Sadyang ayaw lang umano ng mga pasyenteng pumasok pa dito sa gusali dahil sa trauma ng pagguho at mayang aftershocks. Gaya na lamang ng magnitude 4.9 na lindol dito pa rin sa Bogo City kagabi. Ang dineclare is safe naman din yung patient's area natin. Kaso, ayaw pa nilang pumasok ng ating mga pasyente. It's understandable kasi grabe yung shakes, aftershocks. Una nang sinabi ng Office of Civil Defense, prioridad na masuri ang structural integrity nitong mga ospital. Maliban dyan, tuloy naman ang pamahagi ng tulong ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa katunayan, narito na itong isang wing van ng DSWD mula sa national government. At inaasahang magtutungo rin dito sila Secretary Rex Gatchalian at kung hindi magbabago ang schedule ay mukhang pati si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na natin ang ilan sa kanilang advance party na nasa loob nitong Bogo Hospital o ng Provincial Hospital ng Cebu dito sa may Bogo City. Dito naman sa labas, kitang-kita itong epekto ng lindol sa mga pitak na kalsada, mga bahagyang pagguho ng mga pader at tila baga nagdadagdag ng takot sa mga pasyente. Nagpapaalala sa trahedyang kumitil sa buhay ay hindi bababa sa 70 katao hanggang ngayong umaga. Edniel, wala na tayong mga report ng retrieval operation, ano? Sa totoo lang, Katunying, hindi rin yan mabanggit ng mga rescuer. In fact, mapapansin nyo kahapon, doon sa kung tawagin ay golden hours ng rescue o yung 24 hours matapos ng magnitude 6.9 na lindol, wala silang missing persons na binabanggit sa kanilang mga situation briefing. Ito'y dahil sa marami pa ring mga lugar ang hindi pa rin talaga napupuntahan. At ngayong araw na ito, araw na ng Huwebes, ngayon pa lamang nagka-signal ng bahagya dito sa may Bogo City. In fact, yung gamit natin ngayon, may connection natin ng sariling Starlink. Pero kung wala tayong ganito, ay pahirapan pa rin yung koneksyon at transportasyon doon sa mga lugar. Kaya atin sinasabi dahil maaari pa rin tumaas itong bilang dahil hindi pa rin batid kung mayroon pa bang mga nawawala, mayroon pa bang mga lugar na hindi pa naabot at patuloy pa rin yan susuyurin ang ating pamahalaan, Jerry at Anthony. Paano yung ang kuryente, buong Bogo ay may kuryente na ba? Sa ngayon, hindi pa nagbabalik maliban dito sa likod natin na ospital na mayroon syempreng mga priority sa mga generator. Pero wala pa dito sa Bogo City. In fact, nagulat nga lang tayo na may signal na rin kahit paano yung dalawang major telco. Pero ngayon lang din yan na araw na ito. Kahapon nauna rito yung Action Radio Cebu, yung DYRC team. At sinasabi nga nila na wala talagang point of connection dito. At ngayon lang din talaga nagkaroon ng signal. I don't know maya-maya dahil alam naman natin kung darating man ng presidente, nagkakaroon din ng lockdown dito at kung ano pa. Pero isa yan doon sa mga priority ngayon ng OCD. Kanina narinig ko, kausap nyo rin si DPWH Secretary Vince Dizon. Kung mayroon mang infrastructure na masisilip, mga ospital, eskwelahan, at syempre, yung mga signal ng mga telco sa paunguna rin ng DICT. Yan yung una nating tinututukan sapagkat doon pa lang natin nakikita yung greater picture. Gaano pa ba kalawak yung hindi natin naaabot? Ngayong umaga, Jared Anthony, mayroon na tayong natanggap na reports na may mga communities pa rin, remote areas, na hindi pa rin naabot. Dahil ang way lamang para maakyat sila, umabot sila,
ay mga single motorcycle o hindi man ay mga makikitid o maliliit na sasakyan. Kabilang yan doon sa mga dapat pang ma-check ng ating pamahalang nasyonal. Jerry Anthony. Ang mainam lang maganda na ng panahon. Ganda na, hindi na mainit umuulan. oh. Wala nang ulan. Kagabi, galing tayo sa doon sa may Cebu City proper. Ang lakas ng ulan, katunying ka, Jerry. Pero pagdating dito, ito na nga, maaraw na. At mabuti na lamang ay hindi na nagtuloy-tuloy dahil ang binabanggit ng ating mga kababayan dito na mga nakaramdam ng lindol, sinabayan talaga sila ng malakas na pag-ulan. Lalo-lalo na dito sa may Pugo at iba pang bahagi ng northern portion, Jerry at Anthony. Mula sa Mactan, Cebu International Airport patungo diyan sa Bogo City, mga ilang oras yung travel time? Mga 2 to 3 hours katunying. Kasama yan doon sa hamon dahil garong kalaki yung travel time para maabot mo itong hardest hit kung tawagin o yung sentro ng nasabing lindol. Paliban pa dyan, syempre, pag-uusapan pa natin, pagdating mo doon sa may bayan ng Sugod at papunta rito sa may Bugo, may mga dumadami na yung mga bitak sa kalsada. Dumadami na yung mga bitak sa daanan at kabilang yan doon sa mga maaring makapagpabagal sa proseso ng relief operations. Pero malalaman natin sapagkat kanina nung binabaybay natin to, kung hindi tauhan ng medyang makasabay natin talaga marked vehicles wala sa pamahalaan. Ang maganda dyan, as early as yesterday early morning, ay tumulak na pala ang BRP Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ano? Inutos yan ni Secretary Bani Lopez at marami yan, maraming hindi lang personnel, hindi lang mga doktor, kundi pati mga relief items galing DSWD, dala-dala niya. Mukhang kailangan talaga dito, kapit-bisig. Edgel, balitaan mo kami at mukhang confirmed na ang pagpunta ng Pangulong Bongbong Marcos today dyan sa lalawigan ng Cebu. Maraming salamat, Edgel. Live pa rin mula rito sa lalawigan ng Cebu kasama ng DYRC Action Radio Cebu. Ako, si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Happy birthday pala kay GSIS GM Irene Tayag at sa ating radio engineer na si Norman Moraga Jr. Si Norman. Wala ba tayo dyan, Norman? Pambira naman. Tatahitahimik ha? Birthday pala ha? Ay, baka dapat na kayo magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ang tindi nitong, ito siguro sinasabi ni Mayor Benji Magalong, oh. Mga ghost project na nakakontrata sa kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa DOH. Nako, ayan na, DOH, ayan na ha. Sinabi po ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, batay sa 2024 COA report, may 123 DOH contracts na nagkakahalaga ng 11.5 billion pesos. Ilan? 11.5 billion pesos. B. Baboy. Billion. Ang hindi patapos dahil sa kakulangan ng koordinasyon, delay sa approval at pagbabago ng site locations. Ilan po sa mga proyektong ito ay hawak daw po ng St. Gerard Construction. Nako, ayan na. Oo. Sino may-ari ng St. Gerard? Ayun, Diskaya na naman. Kabilang po ang 133 million Zamboanga Sanitarium Project. Halos tapos pero iniwan. At isang 22.4 million satellite project na nagamit naman ngunit hindi bilang health center kundi bilang eskwelahan. Ano? Classroom. Ano? Anak ng bakang dalaga. Saan kaya tayo pupulutin kahit saan kasumuling? Sa Department of Agrarian Reform ba? Kumusta na? Nakakagalit na. Nakakagalit talaga. Nako. Sinisilip na rin daw po ang ang farm to market roads diyan. At ang mga conversion. Nako. Ang mga kutungan sa conversion, land conversion. Yan ang malaki diyan sa Kaya pala kayo galit na galit yung mga magsasaka natin yung ating mga sinasaka
nagiging commercial area na. Oo. Ay, nako. Sa conversion. Sa May conversion. pera sa conversion. May pera sa conversion. Nakakagalit! Woo! Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Okay, this one's for Gabby. Ang dami palang daladalang document nitong si Mayor Benji Magalong. Kaya dapat Pinasili po sa amin ni Kumbachero bago umalis Oo. may hawak-hawak siyang maliit na tawag doon. Laptop. Laptop. Maliit na laptop. Ganito lang kaliit eh. iPad. Oo. Oo. Ingatan yung mabuti yan, Mayor Benji. Tablet. Tablet pala. Tablet. Napakaraming lamang impormasyon. Kung sino-sino, pati mga taong hindi pa ho nababanggit sa mga nakaraang hearing. Kaya pala gano'n na lang ang damdamin ni Mayor, naluluha ho dito. Naluluha po dito kanina. Talagang magiging emotional ka, magagalit ka kapag ka naiisip mo. Tama yung binanggit niya, Kumbachero paano masisikmura nung mga tampalasan? Kumikita na nga dati Kumikita na, ayos na. Kumbaga parang pinapatawad na ng bayan na, hindi, hayaan mo na. Yung mga paporsye-porsyento na yan. Walang kabusugan Hindi naman nabusog. Paano mong masisikmura yon bilang pinagtiwalaan ka ng poder sa pamahalaan? Nakikita mo ang iyong mga kababayan na nagdarahop sa lahat ng mga sektor ng lipunan na hindi nakakabangon, hindi na magkanda o gagawalan ng masulingan. Pag may sakit, hindi maasikaso sa mga pagamutan. Tapos, sila'y nagpapakasasa. Paano ka hindi magagalit doon? Talaga. Sana talaga ay merong... Tapos hanapan pa siya ng butas pag kung ano-anong magiging sisilipin sa kanya. Kaya sumama po ang loob ng ni Mayor Benji. Nakakasama naman talaga ng loob. Una-una, hindi naman siya nag-apply doon. Hindi siya nag-apply. Siya ang kinuha. Siya nga ang kinukuhang head pala. Head ng ICI. At all praises sa kanya nung una. Nung medyo na meron ng nerves na nakante. Ayun. Doon na. Ay, nako. Sana po ay huwag kayong magsasawa, mga kababayan. Lagi tayong maging mulat, laging maging gising. Pero kung sila gumagawa ng illegal, sila gumagawa ng masama, gumagawa ng labag sa batas, huwag nating ilalagay ang batas sa ating mga kamay. Sa bibig na lang. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na!